Boy First Time would like to thank the following: Motomart Davao TLC, your one-stop shop for motorcycle and apparels. KYT Helmets, Motul, J3D Apparel. We design and create only the best for you. Señoritos, Book to Wheel, online portal for sharing motorbikes. Yammerch, your all-in merchandise. SkyPoint Motors, the key for all your motorcycle needs. Tropic, the original contour outdoor quality sandals tested by mountaineers and proudly made in the Philippines. And GTR Speedtech motorcycle parts and accessories. Ganda nito. Asarap kumain dyan, manangalian, mamalengke, or yung mga huling mga isda dito sa mga palaisdaan dito sa Bulacan, Bulacan. Ikaw mismo yung magluluto ng huli mong isda. Kanina pa ako kumakatok dito nagtatawag pero walang tao. Kaya in-enjoy ko muna tong mahabang tulay dito. Nakakati yung pa ako na puntahan to Anyways, mga first timers, Boy First Time is back. The real Boy First Time. Ang Boy First Time na gala na hindi papakali sa loob ng bahay. Masarap sa pakiramdam. Grabe. 2 buwan at kalahati na ang sikip-sikip ng mundo natin. Kinaya natin. Grabe. Bulacan, Bulacan. Itong area na to, pag diniretso daw natin dun is Obando, Bulacan. From Obando, Bulacan, pwede tayong lumusot to Malolos, Bulacan. So siguro dito muna tayo mag-ikot-ikot kasi malaki naman ang Bulacan. Huwag muna natin pangarapin na lumabas. Sa ngayon, medyo malabo pa rin talaga ang lumabas. Though makakalusot naman tayo kasi meron naman tayong travel pass. Pero ayoko ma-hassle sa biyahe. Gusto ko mag-chillax lang, gusto ko mag-relax lang tayo. Ayoko na may aberya, ayoko nang ino-hold tayo sa biyahe, ayoko nang ganun. Chill vlogs lang, mga relax na vlogs lang tayo. So, ayan, enjoy natin tong lugar na to. Nanamnamin ko muna yung ganitong klaseng tanawin. Salamat po daw. So ibig sabihin naka-exit na tayo ng Bulacan, Bulacan. Go! Oh, ganda. Pwede bang huminto dito? Tatay, anong lugar na po to? Talikpit. Hindi pa boundary yung nandun? Dating Obando na. Obando na. Okay. Sige, dito muna ako. Salamat.
Pabalik pala yung Malolos. Eh, ang ganda ng lugar dito, tingnan nyo. Oh. Atrasan nyo ba yan? Yung ganyan ka-relax na lugar na yan? Wow! Diyan ka lang, Madonna! Wow! Parang bata lang. Ganda! Alam nyo mga first timers, kwentuhan muna tayo. Sa totoo lang, baka pwede ko ibaba to. Sa totoo lang mga first timers, ang sarap sa pakiramdam na ganito ulit. May mga precautions lang, kailangan natin mag-iingat pag lumalabas kasi hindi na tayo tulad ng dati. Pero sa loob ng 2 buwan at kalahati, sobrang struggle para sa akin, para sa amin na mga nagta-travel vlogs. Ang swerte ng mga nagvo-vlogs nang nasa loob na ng bahay, gumagawa ng iba't ibang content. Pero kami mga travel vloggers na ang puhunan namin is kailangan talagang umalis para makagawa ng magandang content. Naging pahirap para sa amin, naging torture para sa amin kasi hindi ka makagawa ng 40 mo talaga. Hindi ka makaalis, nakaka-depress. Pero alam mo yun, sabi ko nga nung unang mga 2 linggo ng quarantine, sabi ko parang hindi ko kakayanin yung ganitong klaseng lifestyle na nakakulong lang ako dito. As in, hindi ko lang pinapalata sa inyo, pero sobrang hirap na hirap ako. Hindi lang naman ako kahit sila JDO, sila Biyahe with Ken, kasi yung mga content namin, even though si Joe Serrano nadidepress din kasi hindi makapag-travel. Si John medyo blessed siya kasi ang vlogs niya is nasa bahay. Pero sa aming mga bumabiyahe, hindi maganda yung register ng nangyayari sa mga utak namin. So lumalaban kami. At the same time, sa kabila ng laban na yon, hindi ka pwedeng bumitaw kasi ito yung trabaho namin. Kailangan namin mag-upload para may trabaho at may mapanood din kayo, di ba? At the same time, double purpose ang magtrabaho kami para mabuhay kahit hindi kami makaalis, at para mag-upload para aliwin din kayo na kailangan din ng mga comfort at saya sa mga nangyayari sa atin. Aminin ko mga first timers, sa 2 buwan at kalahati, naging kampante ako. Sa simula, nakakatakot, nakaka-depress, pero nung bandang huli, nakapag-adjust yung katawan ko. Parang umabot ako sa time na sabi ko, kaya ko nang hindi bumiyahe. Parang okay naman pala kaya ko naman pala mag-vlog lang sa loob ng bahay. Parang nakapag-adjust yung sistema ko, yung lifestyle ko sa ganong klaseng galawan. Pero dumating sa point na pilit na ako mag-upload mga first timers. Sobrang pilit na. Parang hindi na ako masaya. Parang kailangan ko na lang gawin to kasi kailangan ko magtrabaho. Tapos bigla na lang nag-message sa akin yung isang close friend ko from Mindanao na doon ako tinamaan. Na parang wala na vlog na lang upload na lang, mema na lang. Tapos biglang nag-message lang sa akin ng out of nowhere, parang biglaan na lang message na vlog with a purpose. Bigla akong napatanong sa sarili ko mga first timers. Oo nga pala, mukhang nagba-vlog na ako ng walang purpose ang boy first time dati ganon, may purpose lagi kung bakit lumalabas. Doon ako nakakapag-isip-isip ulit, nag-reminisce ako ng mga dati kong buhay as a boy first time. Binalikan ko yung mga luma kong vlogs. Napag-isip-isip ko na parang oo nga ang layo na ni boy first time, yung boy first time ngayon sa dati. Kaya nakakatuwa lang mga first timers na though kailangan na pag-ingat, nandito na tayo, bumalik na tayo sa dati. Patuloy lang tayo, masasayang vlogs, chill vlogs, full of positivity na mga vlogs, at nakaka-inspire na mga kwento na buhay ang hahanapin natin sa bawat biyahe natin mga first timers. Hey, I found my heart again. Tuloy ang biyahe natin, low bat na yung drone natin. Puro road trip na lang tayo,
At kailangan ko na rin maghanap ng pwedeng kainan kasi medyo gutom na ako. 11:30 na, nasa initin pa ako. Namiss ko yung ganitong klaseng init eh. Babalik na naman tayo sa dating kulay. Tara, road trip pa tayo mga first timers. It's hard to be this real. We can play our favorite song, dancing to it all night long. With you I feel something, 'cause we're both so unashamed. We're not playing any games. Kaka-relax, tara. Grabe, nasarap sana kung ang dami nating battery ng drone, no? Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. Go! And I really wanna know, Kahit wala tayo sa dagat, amoy dagat naman, pwede na rin. figure out where the road goes. Even if Sa nakikita ko sa mga signage, nasa Obando, Bulacan na tayo. Yung goal ko muna ngayon, maghanap ng pwedeng pabili ng pagkain na kailangan kong i-take out. Mas okay na yung taste tayo or magpakapraning tayo. Hinahanap ko yung simbahan ng Obando. Hindi ko pa napupuntahan yon. Sino nakakalam sa inyo ng kwento ng simbahan ng Obando? Try natin pumasok. Hindi ko lang po. Tay! Ito po ba yung simbahan ng Obando? Dito po yung ginaganap yung sumasayaw? Pwede po dito maglakad-lakad dyan? Tingin-tingin lang. Pinayagan tayo. Dito na tayo mag-park sa gilid. Yun! Sakto! Simbahan ng Obando. Hindi pa alam, si Boy First Time ay hindi Catholic. Isa akong born again Christian, mga first timers. Pero pumapasok ako sa kahit anong simbahan. Kasi mahalaga para sa isang tao na respetuhin mo kung ano yung paniniwala ng bawat tao. Marami akong kaibigan na mga Catholic, may mga kaibigan ako na INC, may mga kaibigan ako na Jehovah. Ang importante, kahit magkakaiba tayo ng paniniwala, dapat meron pa rin tayong respeto sa bawat isa. Tama yung pinunta natin, yung hininto natin. Ito nga yung simbahan ng Obando. Hingi tayo ng kwento. Kasi ang alam ko talaga nga, yung mga hindi ba buntis, sumasayaw dito. Tay! Konting kwento nga, tay! Tungkol sa mga nagsasayaw-sayaw dito. Kailan po ginaganap yun, tay? Anong month po ginaganap yun? May. May. Fiesta, 17, 18, 19. Ang gusto ko po malaman, tay, yung sumasayaw ng mga kababaihan na hindi ba buntis. Yo, sumasayaw sila. Nag-aalay po sila ng itlog, di ba? Nag-aalay, namang hindi. Pero effective ba yun? Effective ba yun? May mga nabubuntis daw. Oh, marami nagpapasalamat dito. Yun talaga? Yung pagkatapos po sumayaw at nag-aalay, nagkakaroon sila ng anak. Yung iba siguro. Pero maraming nakakaanak. Oh. Dito po yan ginaganap tayo, yung sayaw. Pagka piyesta, dito muna. Lumalabas hanggang prosesyon. Habang paikot po sa bayan, sumasayaw. Oo, hanggang sa pumasok ulit. Pag sayaw. Sayawan pa rin. Di masaya pala, parang araw ng mga kababaihan. Araw ng mga Araw ng kababaihang humihiling ng anak pala. yung iba humihiling ng humihiling pa uli ng iba, ng isa. Oh my God! Babae ang humihiling? Boyfriend, asawa, gano'n? Humihiling ng anak, Ah. humihiling ng asawa. Okay. Sabagay, no? Siyempre, para magkaanak ka, siyempre kailangan mo ng boyfriend o asawa. I mean, asawa, para nagkaanak ka.
Eh, ba't ka naman hihiling na magkaanak dito kung dalaga ka at wala kang boyfriend? Di ba no? Dapat pag dito, ang hilingin nila, boyfriend tsaka asawa. Oo. Ayos tay? Okay. Sige po, salamat. Kain ka muna. Tapos, ay, hindi pa po ako kumakain pero kain na po kayo. Maghahanap na po ako ng pwedeng kainan. Marami naman dyan. Opo. Salamat tatay ha. Salamat. Ha! Dami nating natutunan. Isang paalala sa lahat ng mga kababaihang gustong magkaanak, bago kayo pumunta dito sa simbahan ng Obando, boyfriend muna at asawang hanapin nyo, ha? Huwag kayong pupunta dito talaga kayo at wala naman kayong boyfriend at anak, hindi talaga kayo magkakaanak. Ako kayo. Sarado. Masarap pa naman sana kumain dun. Lapas bad choy. Saka tayo pwede kumain. You can never go back. Struggle to survive. And you're still alive. Rap-rap! Hindi si Rap-rap. Kain mo na ako. Ito yung pwesto nyo? Tama nga yung hinala ko. Si Rap-rap, balik trabaho na rin kasi GCQ na ka, di ba? Dapat nagmamask ka pa rin. Mas naman ako bumigas. Di, wear your mask at all times, bro. Dalawa to, may branch pa sila dun sa palengke. Plus, ito yung sa Longos. APM yun na lang sa Rap-Rap. Kumain ka na? Sigurado ka? Kumain na ako. O, kakain mo na ako. Kuya, ano mga siniserve mo? Pares? Ay, sarap naman ito. Lugaw. Ito. Pares. Ayun, pares. Parang gusto ko ng pares. Tsaka ito, mami. Sige. Kain tayo. Opo. Masarap to? Hmm? Opo. Huwag kayo magano lang kasi nakapag-alcohol na ako. Alam niyo ba to? Pares. Ito yung pares na version na binibenta sa mga daan. Yung mga nasa tricycle, mga nasa pedicab. Ito yun. Iba pa yung beef pares na siniserve naman sa mga 24/7 na mga kainan. Kuya, magkano po yun? Plus yung soft drinks 75. Okay. Sa mga nagtatanong kung paano ko ginagawang minamount yung camera ko sa dibdib ko, ito yan. ₱70. Busog na busog. Pares. O paano? Tutuloy na ako, ha. Init. Naninibago ako. Ha? Gawin mo, ligo. Oo. Pagbutihin mo dyan. Sige, bro. O siya, sige mga first timers. Bali, pauwi na tayo. Not bad naman, no? Sa comeback natin, no? Unti lang, may babalik din natin yung normal na biyahe natin na malalayo. Uwian ko na kasi tanghali na. Medyo maninibago yung routine ko nito. Kasi dati, kapag nagta-travel ako, as early as 5 AM mga first timers or 6 AM nag-ride out na ako para maghanap ng pwedeng puntahan. So baka may babalik ko na ulit kayo yung ganong klaseng routine. Lunch time dapat nasa bahay na ako and then makatulog ko ng hapon, little edit at siguro mas mapapahagan na yung upload natin everyday. Like kung dati 10 PM or 11, siguro ngayon as early as 7 PM pag-upload doon si Boy P. Okay, so ayun lang mga first timers, maraming salamat sa pagsama nyo sa akin today at nakapagliwaliw tayo. Siyempre matik bukas magkikita-kita ulit tayo sa panibagong vlog natin kung saan na naman tayo makakarating. Okay, sana nag-enjoy kayo mga first timers. Huwag kayong mag-alala sa akin, sobrang ingit ko sa labas at sana ganoon din kayo. Lagi nyo tatandaan, ha, life is good mga first timers. God bless you all at laging tatandaan, mahal ko kayo. Ingat kayo po lagi.